our beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan, ito na yung resulta ng foreign trips kasi yun, marami. Kenneth Pasyente. Bilyon-bilyong halaga ng investment pledges ang nakuha ng Pilipinas kasunod ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ibang bansa nitong mga nakaraang buwan. Bilyon-bilyon dolyar ang alin? Hinakot ni Pangulo sa kanyang mga biyahe. Yan ang hindi kasi nila naiintindihan at nauunawaan. Kasi pinangungunahan sila ng kanilang mga emosyon. Kaya lagi ko sinasabi, Mimi Binit, shout out, 30th anniversary namin ng hubby ko. Oy, congratulations. Nako, sana all talaga, no? Umaabot ng 30 years. Grabe, no? Na nag-a-anniversary. Bihira na yan, Mimi Binit. Sobrang bibihira na yan. Swerte na nga ako kay Jan Angeles kung umabot kami 10 taon eh. Diba? Edward Porlahe. Sino pa? Ito na. Bilyon-bilyon na. Tandaan nyo, bilyon. Naudi ako. Parang pulboronic, pati si Harry. Rocky. Ay, naniwala. Pero ang mga pangakong puhunan, natuloy kaya? Ayon sa Department of Trade and Industry, hindi lang natapos sa pledges ang naiuwing investment ng Pangulo mula sa kanyang mga biyahe abroad. Hindi lang natapos saan? Sa pledges at press release. Diba? Hindi lang natapos sa salita, press release, pledges, yung mga investor na sinabi ni Pangulo, dinala lahat sa Pilipinas. Dahil batay sa tala ng DTI Board of Investment, umabot na sa 734 billion pesos ang investment approval. Yan ay mula January. Ayan na, 734 billion na ang mga investment approval. Kita nyo? Ayan. Hanggang September nitong taon, mas mataas ng 102% kumpara sa kaparehong panahon noong 2022. Hindi pala travel. Investor. Vancouver Gem, Miss Agnes, di ba? Yan ang Pangulo. Ganda rin ho dito ay hindi lang yung actual investment amount, pero yung composition. Makikita ho natin na yung composition ng investments ho natin, malaki na rin ho yung tinatawag nating foreign investments. Kasi ho sa ayan na. Travel to collect money investor. Tama. Kailangan talaga natin yun eh. Ito na yung mga bahay na hindi daw natapos. Hindi ba natapos, Boss Mike? Panoorin na lang natin. Nakaagad dito, yung pambansang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, kakapasok lang po na balita. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, guys, nandito po ngayon sa Siyudad Kaunlaran Phase 1. Dito po yan sa Molino, Bacoor. Kung sa Cavite, mga kababayan, posta na yan. Diba? Tapos na to, tapos. Itong mga bahay na sabi ng mga kabilang barberia, hindi daw natapos. Nag-groundbreaking po siya for Phase 2. Okay? Nag-awarding and turnover po sa mga beneficiary po natin ng mga informal settlers to formal settlers na po sila. Kasi binigyan na po sila ng bahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun! So, yung 6 po dyan, guys, 2, 4, 6. So, okay na po yan. Tapos na po yan. Turnover na po sa kanila. At na-turnover na, mga kababayan, na-turnover na. Di ba? Ano yan? Kaya dapat marunong tayo magsuri. Tama o may.
Tama. 360, di ba? 360. O, parang salon 360. Kaya need na i-share. Oo. Ang link ni Boss Mike, spread the good news. Oo, tama. Di ba mga kababayan? O, sige, ito na. Ito na. Diyan na po silang tumira ngayon. So ngayon, yung tatlo po yan dyan sa gilid, 1, 2, 3. So ongoing construction pa po yan. So patapos na po yan. Dahil marami pong nangangailangan ng pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So may extra lot pa po dyan sa gilid or sa unahan. Guys, grabe, nag-groundbreaking for phase 2. Grabe. Oh, nag-groundbreak, naumpisa na naman. Nag-groundbreaking na naman sa phase 2, uumpisa na naman yung panibagong mga itatayo uling mga building. Para pabahay. Oh. Tandaan nyo yung pabahay ni Digong? Saan? Sa Marawi. O, kita nyo, di ba? Kahoy. Pabahay nino? Pabahay ni Pinoy. Saan? Tacloban. Grabe, di ba? Mga pabahay nila. Parang mga plywood lang. Kita nyo naman, oh. Eto, maayos. Abay, para kang mayaman eh. Di ba? Parang mayaman, oh. Nakatira parang kondo. Ito, kasama pong ating General Manager of NHA na si Mr. Joe Bentay at ang ating Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Acuzar po. Grabe ito, guys. Kasama din po natin dito si Acuzar, yan yung San Jose Builders. Wala pang 3 taong nakaupo ang Pangulo, ang dami ng proyekto na natapos. Nakita nyo naman, ayan ang dami ng proyektong natapos ni Pangulo. Pero bakit? Bakit itong mga walang ya na ito, na batikos ng batikos kay Pangulo, ay walang tigil? Diba? Mga inggit sila kasi. Kaya ayaw nila pag-usapan yan. Kaya nga eh. Diba? O sige, ito na. Proyekto ni Duterte, Dolomite. Kasi si Digong yung mga proyekto, yung yung mga nakikita nyo, yung labas lang ng ilong. Kasabihan sa amin yun sa Bulacan. Ang mga proyekto mo, yung mga nililinis mo, yung mga pinakikita mo, yung labas lang ng ilong mo. Ganon O, diba? O. Ito ang mga LGUs po natin dito po sa Bacoor, Cavite. Kaya panoorin po natin ang full video na to, guys, ng ating turnover and groundbreaking po ng ating pambansang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa Molino 2, Bacoor, Cavite. Maraming salamat po at huwag kalimutan mag-like. Mag-like daw kayo! Ano ba yung loob? Pakita na natin yung loob, Boss Mike. Kasi para hindi tayo tumagal. Oh my Ay, grabe, lakihan ko Lakihan ko, Lori Mamawag Oo, sayang talaga yun. Eto na, dali. Eto na pakita natin, lakihan mo, Boss Mike. Yan. Eto yung loob po ng mga kabahayan proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh my. Ay, grabe parang kondominium Diba? Jolly Obaldo, nagado ang muda. Kita nyo. Pasok. Division. Diba, mga kababayan? Aba, konting paganda na lang yan konting dekorasyon. Ay, grabe. 2 kwarto. Makinis, malinis. Matibay, gawang Marcos Kaya matibay. Pero kapag gawang Duterte yan, tandaan nyo, sablay. Ito po yung may division, Yan, may division. Grabe, kita nyo, parang condominium talaga,
di ba? O baka sabihin nyo, bakit dyan lang sa Cavite? Alam nyo mga kababayan, darating at darating, baka dumating sa susunod na mga panahon. Maghintay lang kayo kasi unang-una mga kababayan, syempre hindi naman kayang sabay-sabay ng pondo ng bayan. Aba, grabe talaga, ganda. Oh. Ayan oh, kita nyo oh. May laruan yung mga bata. Oh. Pushot. Oh. Pushot. Oh. Ayan oh, tapos na. Ganda talaga mga kababayan. Oh, kita nyo naman ito, inayos ng maayos oh. Ganda. Oh, di ba may ayos ng tahanan yung iba nating mga kababayan? Di ba? Pickle Panboy. Sa mga bagong dating, Michael D. O JP Santos. O tuloy mo, Boss Mike. O tuloy mo. Pakita mo. Model unit na pinagkaloob nga po ng ating mahal na Pangulo. So, kung marunong naman po kayo mag-ayos, no? Napakaganda naman po nito. Ayan, tayo na po yung... Oy, madumi yung CR. Hindi pinlash. Kakadiri naman kayo, pasintabi sa mga kumakain, ha? Hindi man lang pinlash bago pinicturan. Oh. Bullshit na yon. Oh, sige, tuloy na natin to. Lagpas mo na, Boss Mike dyan. Dito na. May division. Oh, di ba? Nakita nyo na, ha? Ngayon, mga kababayan, dito naman. Baka sabihin nyo naman, bakit sa Cavite lang? Bakit dyan lang sa may Malabon? Bakit lang sa... Pati ho sa Bisaya. Oh. Ayan, mga kababayan. Oh. PBBM, pinamamadali na ang pagtapos ng housing project sa Antique. Sa Antique, mga kababayan, JC Most. Antique naman. Project, pabahay. Christmas season para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magandang regalo para sa higit 770 na pamilya sa Antique ang pagkakaroon ng bagong tahanan ngayong Pasko. Ay grabe, dami, 770 na pamilya sa Antique na bigyan ng bahay. Dami. Dahil dito, ipinag-utos niya sa National Housing Authority o NHA ang agarang pagkumpleto sa housing project. Grabe oh. Mga boss, kita nyo, yan tapos na. Ano yung mga sinasabi nila walang proyekto ang Pangulo? Romel Gutlay. Nag-iwan ng ebidensya. Kita nyo, Mr. Projects, PBBM. Malupit. Ibang klase, Sa nasabing lugar. Sinang-ayunan naman ng netizens ang utos na ito. Ano nga ba ang nangyari sa housing project sa Antique? Tara, suriin natin yan. Suriin natin yan. Suriin natin yan. Pasok. October 29, 2022, pumasok sa Pilipinas ang Bagyong Paeng na nagdala ng napakalakas na hangin at ulan. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa higit 4.5 billion pesos. Lubos nitong naapektuhan ang probinsya ng Antique. Almost a year later, October 6, 2023, kasabay ng smuggled premium rice distribution sa San Jose, Antique. Kita nyo yung mga smuggled rice, ang ginagawa ni Presidente, abay pinamimigay sa mga tao. Di ba? Pinamimigay sa mga tao. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nalaman niyang may hindi patapos na housing project ang NHA na ipamimigay sana sa mga pamilyang nawalan ng tahanan dahil sa Bagyong Paeng. Ang nasabing housing project ay nasa middle stage pero hindi na tinapos. Ayon sa Pangulo, inutusan niya ang ahensya na tapusin ang proyekto para magamit naman. Dahilan niya, ginastusan na iyon ng gobyerno at maraming nangangailangan ng tahanan. Correct. Sayang naman kung papabayaan lang. Nais ni Pangulong Marcos Jr. na makalipat na ang beneficiaries sa kanilang bagong bahay bago magpasko. Yun! Diba? Best news
para sa kanya malamang may higit sa 770 na pamilya na naapektuhan ng Bagyong Paeng ang magpapasko sa kanilang mga bagong tahanan. Yun, magandang pamasko yan sa mga taga-Antique, mga kababayan. Huwag kayong mainggit sa kapwa natin Pilipino, mga kababayan. Ulan ako, di ba? O hayaan natin, maging masaya tayo sa mga tinatamasa ng mga kapwa natin Pilipino na nakakakuha at nagbibenepisyo sa mga proyekto ng gobyerno at ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? At mapapasaan ba kung tayo ay talagang nangangailangan ng mga tulong at ayuda, proyekto, maghintay-hintay lang. Dahil papasaan ba't makakarating yan? Di ba, Argo? si PRRD nag-drawing. Oo, sige tuloy. Sakto ang direktibang ito ng Pangulo sa National Shelter Month. Matatandaan nitong October 2, 2023, pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang selebrasyon nito kung saan itinampok ng ahensya ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Marcos Jr. Wow. Nangako ang Pangulo na papalawigin niya ang kanyang pabahay program. Nais ng administrasyon niyang bigyan ng solusyon ang 6.5 million housing needs ng bansa sa pamamagitan ng pamimigay ng 1 million units kada taon hanggang... Oh, dami. Grabe, no? Alam nyo, seryoso. Alam nyo, hindi naman kailangan 1 milyon isang taon eh. Mga kababayan? 1 milyon isang taon, kahit kalahati na lang eh. Abay, masaya na tayo nun eh. Diba? Masaya na tayo nun. Anak ni Imelda, anak ni Pangulong Ferdinand Marcos. Diba, si Pangulong Ferdinand Marcos tsaka si Imelda, puro pabahay din ang binibigay sa taong bayan. Ay, manang-mana. Diba? Manang-mana. Hindi na nga dyan na Bal Madrid kahit nga Penny Gem, Evelyn Calison, kahit nga na kalahating milyon na lang, kalahati na lang. Pasok. At least, may nakita tayong nagawa sa loob ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas sa mga binabalita sa kabilang barberya na wala daw ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Our beloved Boss Mike Cervera.